Hindi ko sinabing tumatalikod ako sa national government. Ayan sir, isang magandang araw sa iyo po, no? So, mayroon tayong katanungan tungkol dito ngayon sa Uniteam. So, sir, para sa iyo, ano na ba ang ganap o ano ang update ngayon sa Uniteam? Nagkakagulo ba or magkakawatak na ba ito? Or sa tingin niyo po ba o maayos pa yung ganitong mga gusot? Alam nyo, ang masasabi lang natin dyan, siyempre tayo, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga nakakakilala sa atin na tayo ay isa sa sumuporta sa Uniteam, no? Pero ang nakakalungkot lang, parang nagkakaroon na sila ng hindi pagkakaunawaan o lamat, ang pagsasama ng buong Uniteam. At bakit ko nasabi yan? Unang-una, itong mga nangyayari ngayong gulo dito sa House, pang nananahimik lang si Pangulong BBM, at kitang-kita naman natin kung ano yung ginagawa ng mga taga-House of Representatives, kung sino talaga yung sinusuportahan nila, na dapat sana ang susuportahan natin ay yung maganda ang mga ginagawa, na kagaya ni BP Sara, saka napakadaming tao, milyong tao ang umaasa talaga dito sa Uniteam na ito. At mismo si Inday Sara ay napakalaki ng tiwala sa ating Pangulo na si BBM. Pero sa nakikita ko ngayon, parang nagkakaroon na nga ito ng lamat kagaya ng sinabi ko sa kanina, At bakit? Dahil nga dito nagsalita na rin ang ating Vice President tungkol dito sa pakikipag-usap o pakikipag-pistok daw na sinasabi ni Pangulong BBM dito sa mga taong nagpapabagsak ng gobyerno. So hindi naman lingid sa kaalaman ng karamihan na ang pamilya Duterte ay talagang anti-terrorism ang mga yan. So nakikita naman natin kung ano ang ginagawa ng Pangulong Duterte, So lahat na lang para sa mga Pilipino. Pero sa mga nangyayari ngayon, milyong Pilipino ang nalulungkot dahil nga sa mga nakikita nating mga nangyayari na siyempre unang-una ang mga ipinangako ng ating mahal na Pangulo. Dahil siyempre buong nga itong Uniteam na ito dahil sa mga ipinangako nila. Pero sa panahon ngayon parang pati ang ating Vice President ay mayroon ng sinasabi, di ba? Unang-una dito nga sa pakikipag-pistok niya o sa pakikipag-usap niya dito sa mga taong makakaliwa na gustong ipabagsak ang gobyerno na hindi naman sumasang-ayon ng ating Vice President, So yan dyan mag-uumpisa yan. So siyempre ang mga taong umaasa na kaya nila tinulungan itong Uniteam na ito dahil sa pag-asang pag-agandahin ang Pilipinas at lahat ng ipinangako ay matutupad. Pero sa mga panahon ngayon nakakalungkot, nakakalungkot. Dati ang daming mga vlogger ang mga sumusuporta dito sa Uniteam na ito. Pero sa ngayon sa mga napapanood ko parang mayroon ng mga bumabaliktad, hindi naman talaga buong baliktad kasi sa tingin ko nandito pa rin sila nakapanig kay Vice President Inday Sara. So yun ang nakikita ko kasi may mga napapanood ako na may mga vlogger na talagang kumukontra na sila dito sa ating Pangulong Pangulong BBM. So yun ang kinalulungkot ko kasi para ipaalam natin sa mga Pilipino sa dami ng bumuto dito kay Pangulong BBM na talagang umaasa sa mga ipinangako niya nung panahon na sila'y nangangampanya pa lang na magkasama sila ni BB Inday Sara, At siyempre isa ako sa buhay na testigo at naandyan ako mismo nung mga panahon ng kampanyahan kasi nga tayo ay nakasunod dito sa Uniteam na ito kung saan itong mga ginaganap ng mga caravan
ang mga meetings na yan kung saan ginaganap ay nandoon tayo para masuportahan nga natin itong unit team, no? Pero sa ngayon ay nakakalungkot Pero hindi ko sinabing tumatalikod ako sa national government, tumatalikod ako sa Pangulong BBM ay naandyan pa rin. Kasi siyempre, hindi ko pwedeng talikuran yung taong iniluklok natin. Tayo ang lumuklok sa kanya, kaya hanggat ngayon ay nakasuporta pa rin tayo sa kanya. Pero hindi natin maiiwasan na malungkot dahil dyan sa mga nangyayari na yan. No? Unang-una nga, itong mga parang nakikita natin na mas malakas ang pwersa nitong mga sinasabi nilang tatlo na yan dyan na andyan sa Kongreso, sa House of Representative, na parang sila ang malakas sa ngayon. So, lalong-lalo na itong kamag-anak ng ating mahal na Pangulo na parang ang sinusuportahan niya yata ay parang baliktad. So, hindi ko naman sinasabi ng buo na kung iyan ba ay totoo o baka naman ito ay propaganda lamang. Kasi napakaaga pa para tayo ay maglaro sa maruming politika na ito sa propaganda. Kung tayo man ay tatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, dapat ang ipakita natin ay magandang gawain. Kagaya ng mga ginagawa nitong si Vice President Sara Duterte, na talagang ipinapakita niya ang malasakit sa mga Pilipino, no? Kung sino ang nagluklok sa kanya, ay yun ang pinapakita niya sana, ang mga malasakit. Kaya lang ito ang mga kumukontra na para bang sila pa ang naghahari sa ngayon. At mayroon pang mga nalalamang mga kaso-kaso na yan, ano ba ang ikakaso nila kay BP Inday Sara? Wala pa naman tayong nakikitang mga ginawa niyang pamimirwisyo o pangungurakot dito sa ating gobyerno, no? Ang nakikita kong mga ginagawa niya ay ang kanyang mga pagmamalasakit, no? Sa taong bayan, sa mga Pilipino, no? Hindi kagaya nitong ibang mga sinusuportahan nila na para bang hindi natin alam kung saan nakasuporta at saan nila ginagamit ang mga pundong ibinibigay para sa kanila, no? So siyempre nakakalungkot, ano? At ito pinakahuli kong sasabihin, sana naman magbago pa itong mga nangyayari kasi napakalayo pa naman ng 2025 para tayo magbangayan, hindi na natin nababantayan ang mga pangangailangan ng mga tao, pangangailangan ng mga Pilipino kung saan saang lugar. Ang dami ng mga nangyayari, may lindol dito, may lindol doon. Ano na ba nangyayari doon sa mga taong mga nadisgrasya ng lindol, sa mga taong napinsala, mga lugar na napinsala. Wala man lang tayong mapanood sa balita, kung hindi ang napapanood lang natin ay itong mga pag-aaway-away nila diyan sa kanilang mga posisyon na yan, so yan ang nakakalungkot dahil sa sobrang dumi ng politika dito sa bansang Pilipinas ay ang mga maliliit na tao yung ang nagiging kawawa, siyempre dahil ang mga tao na yan, kahit na ultimatum na napakaliit na tao na kahit nagtutulak ng kariton yan ay nagtataks yan sa Pilipinas. At alam ba ninyo kung bakit? Pagka yan bumili lang ng kapirasong sardinas dyan o kung ano man ang bilhin yan dyan sa mga tindahan o kaya sa groceries, nagtataks yan. Malaki ang tax yan. Kaya itong pinag-aawayan nila ay pera ng bayan yan. Diba? Kung ano man ang mga nasa isip nila ay hindi natin alam. Kaya so sana ang inihiling ko ay ang mabantayan nila ay yung pangangailangan ng tao. Hindi yung kung ano yung pansariling kapakanan lamang ang kanilang pinag-iisip dyan. Dahil napakalayo pa nga ng nabanggit na 2025 na yan, ay nagkukumahog na sila. So gumagawa na ng istorya para sila ay mapag-usapan. Para sila ay tumatak sa isip ng mga Pilipino hanggang dumating ang susunod na naman na national election. So yan ang nakikita kong hindi maganda sa nangyayari dito sa buong Pilipinas. At para bang lumalabas pa na yung gumagawa ng mabuti, yung gumagawa ng tulong sa kapwa nila Pilipino, ay yun pa rin ang naaapi ngayon at siya pa
ang dinadaganan ng kung ano-ano mang mga batikos o mga paratang na mga sinasabi nila, no? So sana lang hinihiling ko lang na sana maging maayos pa rin ang lahat, ano, lalong-lalo pa ang ating mahal na Pangulo na nakikita naman natin na talagang ito ay gumagawa at nagtatrabaho. Lahat ng ginagawa niya ay para sa Pilipino. Kaya nga lang ay ang naging problema dito ay ang mga taong nakapaligid sa kanya. So, yun lang. Thank you and magandang araw sa inyo lahat. Wait lang.